Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel, and this is JM Video Vlogs. And for today's video, isi-share ko nga po sa inyo yung naging last moment namin kasama yung aking tita Nora Lipanan. So, dati na nag-upload ako ng mga videos na nakasama ko siya, and for today's video nga is nakakalungkot sabihin na ayun, pumanaw na siya, na hindi na namin siya makakasama. Last year, nagkaroon siya ng sakit. So, akala namin masusurvive niya yun. Akala namin mauoperahan siya. And ito nga last January, pinunta namin siya sa hospital. And ayun na nga guys, nakakalungkot man. Pero hindi na niya kinaya yung sakit na nararamdaman niya. Sinundo ko nga po pala guys yung aking mama and tita para kasama siya. And ayun, parang hinintay niya lang yung mga kapatid niya na bumisita sa kanya. And then, ayun na, iniwanan na niya kami. Medyo nakakalungkot and mahirap tanggapin. Pero kailangan namin na tanggapin sa puso namin na iniwanan na niya kami. Nakakalungkot guys kasi kung kailan dumating yung mga kapatid niya, saka hindi na sila na-kompleto. And dumating din yung lula ko galing sa Romblon guys. So ilang araw din kaming na busy para asikasuhin siya. And yung moment na ililibing niya siya guys, sobrang hirap na ma-capture yung mga moment kasi nga may kirot sa puso no guys. Bilang isang content creator, ito yung pinakamahirap na moment para sa atin na i-capture yung mga sandali na kasama yung mga mahal natin sa buhay. So noong mga time na yan, talagang kinunan ko ng pictures kami ng mga family para at least may yun na yung huling memories namin sa kanya, and then yung paghatid namin sa kanya dun sa huling hantungan niya, no? Lakad lang namin at the same time talagang kahit medyo malayo siya, talagang nag-effort kami na ihatid siya. Ayun na nga guys, sobrang nagpapasalamat ako sa tita ko. Like nung sinabi ko sa kanya bago namin iwan siya doon sa sementeryo, sinabi ko nga na nagpapasalamat ako sa kanya doon sa mga times na binibisita niya kami sa Bicol, doon sa mga importanteng okasyon ng buhay namin, andun siya. Kasal ng mga kapatid ko, birthday ng kapatid ko, binyag ng pamangkin ko, andun siya, pumupunta, todo effort, kahit malayo yung biyahe, pumupunta talaga siya guys kapag bakasyon, o kaya may time siya na pumunta ng Romblon, like fiesta, o kaya birthday niya, doon niya sinicelebrate, andun siya sa Romblon. Kasi nga hindi rin na makabiyahe yung tita ko, yung mama ko for some reason, so siya yung pumupunta sa mga kapatid niya. So ngayon na wala na siya, wala nang pupunta sa Bicol, wala nang pupunta ng Romblon, so mamimiss namin yun. So habang nire-record ko to, medyo nagiging emotional na naman ako guys, no? Kasi naaalala ko talaga yung moment na yun. And gaya nga nung sinabi ko nung time na iwan namin siya, na sobrang thank you dun sa pagmamahal niya sa amin magpipinsan, na andun siya dun sa mga time na kailangan namin, pag-aalaga niya. O kaya mamimiss ko talaga yung time na nakaka-chat ko siya, nakaka-video call kapag may time, kapag hindi busy, lagi yan nag-chat, nangungumusta. So mamimiss ko talaga yun.
And siya pa naman yung bunso sa magkakapatid no guys. Kasi yung mama ko, yun yung panganay and tatlo lang talaga sila. And then syempre, yung realization guys na yung magulang yung maghahatid sa huling hantungan sa kanyang anak. Sobrang hirap na makita yun sa part ng lola ko. Kasi nga matanda na siya. And yung time na talagang nag-view siya dun sa tita namin, no, ang hirap. Ang tagal namin siya napakalma. So ay, nagiging emotional ako guys habang nire-record ko to, kasi nga ito yung first time na i-record ko yung gantong heart na moment. And usually, hindi naman ako nagbo-voice over. Pero gusto ko tong gawin kasi in time, kapag mamimiss namin siya, gusto ko maririnig ko yung kung gaano ako nagpapasalamat sa tita ko. And naalala ko nung time na nag-start akong mag-YouTube or mag-vlog, sabi ng mga kasama ko na hindi lang naman about sa sahod or sa pera yung pagko-content. Kumbaga, nag-iipon tayo ng memories na in time mapapanood natin, or nag-iipon tayo ng moments na kapag hindi na natin kayang gawin is mapapanood natin. So ito na lang yung memories na may iwan sa amin ng tita ko, and gusto ko in time mababalik-balikan namin itong panoorin namin magpipinsan. Kaya sobrang thank you tita sa lahat. Ngayong wala ka na, sana gabayan mo kami, panoorin mo kami, o kaya minsan dalawin mo kami sa panaginip, doon mo kami kumustahin. Kung may gusto kang sabihin sa amin, di ba? Doon mo kami dalawin sa panaginip. And kung dati ikaw yung pumupunta sa amin, ngayon kami yung dadalaw sa'yo. Treasure namin yung mga moments na nakasama ka namin and hindi ka namin makakalimutan. You will always be a part ng buhay namin. Thank you sa lahat ng alaala mo, sa family mo, sa mga kapatid mo, at sa aming mga pamangkin mo. Ayun, thank you so much talaga. And mahal na mahal ka namin, tita. Ngayon ko lang talaga masasabi yung mga naging feelings ko, kasi nung time na yung kailangan maging matatag tayo, kasi yung mga magulang ko hindi pwedeng mag-breakdown tayo, no? Kasi syempre yung mga mahal natin sa buhay, once na nag-breakdown ka is ganun na rin yung magiging pakiramdam nila. So kailangan mayroong isang matatag talaga na kakikitaan nila ng lakas para hindi rin sila mag-breakdown. And bilang panganay, talagang nagpapasalamat din ako and proud ako sa sarili ko na nagawa ko yun that moment. Siguro dahil marami na rin mga pagsubok na dumating sa amin, and talagang tinatatagan ko yung sarili ko na huwag ako mag-breakdown sa lahat ng yun. And naipakita ko yun nung time nasa tita ko, yung kahit alam mo nang durog ka inside, pero kailangan mo maging matatag outside, di ba? So ayun guys, katatapos lang talaga ng New Year niyan, and kagagaling lang namin sa bakasyon nung nalaman namin yan, and yan yung naging kasunod. Kumbaga
kaumpisa pa lang ng taon is sinubok na ulit yung katatagan namin pamilya, no? Pero syempre yan yung kaloob ni Lord, and kailangan nating tanggapin na lahat naman ng bagay is may hangganan. Hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan, diba guys? So itong video na to is inaalay namin sa aking tita yung mga memories mo sa amin in time, or kapag mamimiss ka namin, dito ka namin papanoorin. Thank you so much sa lahat talaga, and mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin makakalimutan, tita. We love you. Gaya nung paulit-ulit kung pagsabi sa'yo na nasa ospital ka, and pag-kiss, kasi alam ko yun na yung last time na magagawa ko yun. And sa mga anak mo, sa asawa mo, at sa mga kapatid mo, ayan, thank you so much sa love mo sa aming lahat. So ayun na nga guys, yan, sana sa mga makakapanood nito, no, ma-inspired tayo na mahalin yung mga kamag-anak natin, yung magulang natin habang nandyan pa, kasi once na wala na sila, parang dun lang natin realize na dapat pala is binigyan natin sila ng time at pagmamahal.